sa Panginoon. Ito lang yung araw na talagang bibigyan natin siya ng phone. Yes. Dahil sa most of the days in the weeks, busy, nagmamadali tayo. And Sunday was the only day that we gave to the Lord. Sana, nawa, lagi nating italaga ang linggo sa pagsamba sa Panginoon. Dahil yun ang nararapat. Dahil binigyan tayo ng 6 na araw, yung isang araw lang ang hinihingi niya sa atin. So, marapat lang na maibalik natin yung araw na hinihingi niya. So, at nagpapasalamat ako sa Lord dahil narito ang aking I should say pamilya. Mga ako na sa pamangkin. Hindi ko natin sa So, for today, God has put this message in my heart. How we lose our hedges of protection. Paano nawawala yung bakod ng protection ng Panginoon sa atin? Paano nga ba? Paano nga ba yun nawawala? Ano ba ang nagagawa natin kung bakit nawawala yun? God is the author of our faith. Tama po ba? Dahil ang pananampalataya natin ang galing yan sa Panginoon. Amen. Pinagkaloob sa atin the moment na tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Ang Diyos ang may akda ng ating pananampalataya. Fear comes from the devil. Tama po. Nasusulat ko yan sa Biblia. Na ang takot ay galing sa kaaway ni Satanas. Fear is faith perverted. Ano po yung perverted? Sa Tagalog, binalugtot. Yung takot na sa halip na yung faith ang ibibigay mo sa Panginoon. Takot ang nilalagay ni Satanas sa atin. Pananampalatayang malungkot. Nag-aalinlangan ka sa bawat salita ng Panginoon. Fear can remove the hedges of protection around us. But hindi mo pasumpain ang iyong Diyos sa nangyayari sa iyo. Pero hindi ginawa ni Job yun. Dahil kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Dahil alam niya na lahat ng tinatangkilik niya ay mula lang sa Diyos na pinagkatiwala sa Kanya. But his heart was filled with fear. That's why his hedges was removed. Pero ang puso niya, may takot pa rin pala kahit may pananampalataya si Job sa Panginoon. Meron pa rin siyang takot sa puso niya. Ngunit ang puso ni Job ay punong-puno ng takot. Kaya nawala ang bakod ng protection ng Panginoon. Hedges of protection ng Diyos sa Kanya. Tingnan po natin sa Job 1:5. Job 1:5. Tuwing matatapos alinmang handaan, maagang nagbabangon si Job. Kinabukasan upang ipagandog ang kanyang mga anak sa pagbabaka sakaling lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos. So, yun ang takot niya. Yun ang takot niya na maaaring gumawa ang kanyang anak nang hindi kaaya-aya o hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So, bakit siya natatakot? Dahil alam niya na ang kanyang mga anak ay hindi patuwid. Hindi sumusunod sa Panginoon. Yun ang takot niya. Yun ang takot ni Job na maaaring gumawa ng kasalanan ng kanyang anak, lumabag sa kalooban ng Diyos, at ayaw niya na ganyan ang mangyari sa kanyang anak. Pero hindi naman niya tinatanong ang kanyang anak kung nakakagawa. So yung takot na yun na sa puso ni Job, ang naging dahilan upang mawala ang hedges of protection of God. Yung bakod ng protection ng Panginoon. Tingnan po din natin Job chapter 3 verse 25. Sabi dito, pagkat iniwasan ko ang
siyang nangyari sa akin. Ang dumating sa buhay ko'y ayaw kong sakitin. Hindi ako natahimik at hindi mapalagay, di rin makatulog kahit na sandali lang. So dito, pinakita ni Job na may takot siya, nangangamba siya, nagiging dahilan na hindi niya pagkatulog dahil sa mga ginagawa ng kanyang anak. Hindi kayo sa kanyang sarili, yung takot niya na nagagawa ng kanyang mga anak. Dapat, tayo bilang mananampalataya, kung ang ating anak, alam natin na may nagagawa, sila mismo ang mag-repent. At hindi tayo dapat mangamba. Ipagkatiwala natin sa Diyos kung paano tuturuan ng Diyos ang ating anak. Hindi tayo. Ang Diyos kayang gawin na itubig ang isang tao. Ang matigas sa puso ng tao, kayo palambutin ng Panginoon. Ang anak pa kaya natin. Kung ipagkakatiwala natin dito, hindi na nagtiwala si Job na kayang baguhin ng Diyos ang kanyang mga anak sa mga ginagawa. Yun ang naging entrance ni Satanas sa puso niya. Yung takot na yun. Maliit na takot, malaking takot, isa lang yan. Takot pa rin yan. Na hindi dapat manahan sa puso ng mananampalataya. Kung tayo nananampalataya sa Diyos, fully manampalataya tayo. Lubos-lubos ang pananampalataya. Dapat hindi tayo makikitaan ng kahit kaunting takot kasi yun po ang gagamitin ni Satanas para maging entry point sa buhay natin. Lalo niyan dadagdagan yung puukitilin sa isipan mo kung ano yung mga negative para matakot ka hanggang sa mawala yung pananampalataya mo sa Panginoon. Na siya naman pag nawalang pananampalataya natin sa Panginoon, nawawalang hedges of protection. Tayo ay palibot ng protection ng Panginoon. Ang protection ay inilalagay sa atin ng Panginoon para tayo hindi magawa ng masama ni Satanas. Pero tayong tao ang naglalagay ng pagkakataon kay Satanas para mawala yung protection ng Panginoon sa atin. Sa ating pagdududa, sa ating pag-aalala, sa ating takot. Hindi pa nga dumadating ang bukas, sinatatakutan na natin sometimes. Sometimes sabihin natin, paano kaya ang bukas ng ating anak? Mapaaral ko kaya siya? Mapatapos ko kaya siya? Maging maganda kaya ang bukas? Marami tayong tanong na hindi dapat natin believe by day. Sabi nga ng Diyos, sapat na ang pagpapala sa isang araw. Hindi binibigay ng Diyos isang sampuang mo. Kailangan kada araw lalapit tayo para makamit natin yung ating pagpapalang nakalaang para sa araw niyo. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon lagi tayo sa piling niya, kaulayaw niya. Kaya pag gano'n, naiisipin natin, nagdududa na agad tayo, nawawala na agad yung faith natin sa Panginoon na siya nakakahawak ng bukas natin, ang buhay ng ating anak. Pagkatiwala natin dahil alam natin na ang nais lang ng Diyos sa atin ay ang lahat ng mabubuting bagay. Nangyayari ang hindi mabuting bagay, katulad nga nung nangyari kay Paul, na sinubok siya kasi nakita ni Satanas na may takot siya sa puso niya tungkol sa kanyang anak. Yun ang naging entry point ni Satanas sa kanyang buhay. So wag nating hayaan na magkaroon ng entry point si Satanas sa buhay natin. Yung magkaroon tayo ng takot. Pag-alala. Hindi dapat tayo nag-aalala dahil we're serving a living God who is more than enough for us. Higit siya sa lahat ng bagay. Hallelujah. Tingnan po natin yung faith please God and releases the blessings of God. Yung pananampalatayang matatag, matibay sa Panginoon, ay siyang nag-release, nagbibigay ng masaganang pagpapala sa atin. Kaya sometimes, sa mga tao, ang mga mananampalataya,
makikita ng Diyos kung ano yung nasa isip mo. Oo, bukang bibig mo, nananampalataya ka. But deep in your heart, meron kang question. Nakikita yun ng Diyos. Kaya dapat, the moment, sabihin natin nananampalataya ako sa Diyos, na siya may hawak ng aking buhay, at lahat ng lahat sa aking buhay ay hawak niya. Dapat totally, buong-buo tayong mananampalataya. Hindi natin lalagyan ng alinlangan. Kasi yung alinlangan, nakikita yun ng Panginoon. Kung ikaw'y nag-aalinlangan sa gagawin niya sa buhay. Hindi dapat tayo mag-alinlangan. Halimbawa ko na lang sa aking buhay. It's been how many years? 1980, 86, no, 84. Up to present. Pinagkatiwala ko sa Panginoon yung buhay ko. And He never fails me. Yes, dumaan ako sa pagsubok. But then, I'm still here, standing. Dahil, ang tiwala ko pananampalataya ko sa Panginoon. At lahat ng nais ko, sinasabi ko sa Kanya. Kung mangyari man hindi kaagad ko nakikita, but still, I confess, Lord, salamat sa tugon mo sa aking panalangin. And one day, nakikita ko maraming tugon niya sa aking panalangin. Hindi ako bumibitaw sa pangako niya dahil ito'y totoo. Totoo ang salita niya. Totoo. He is a promise keeper. Tinutupad niya ang pangako niya. Ang tao, pag nangako, sige, dadating ako. Pero hindi dadating. Pero ang Diyos, pag nangako sa iyo, nabibigay sa iyo ito, mag-antay ka sa takdang panahon niya. Not on your time, but in His time. Di ba ang nice natin, lagi natin mabigyan lugod ang Panginoon? Paano natin nabibigyan lugod ang Panginoon? Paglilingkod sa Kanya, pagbibigay ng ating buhay sa Kanya, pag-aaral ng Kanyang salita, at pagsunod sa Kanyang mga salita. Meditate in His Word and do it. Hindi yung binasa mo lang, pero parang dumaan. Nakinig ka sa salita ng Diyos sa service, pero pumasok dito, bumabas dito. Walang na-maintain sa puso mo. Sa bawat salita na naririnig natin, dapat nang namin natin dalhin sa puso mo. When time comes na nangailangan tayo at subukin tayo, maroon tayong salita na may ibabato sa kaaway. Sabi natin kay Satanas, you cannot touch me. I am the Son of God. Dahil alam natin na tayo anak ng Diyos. Kaya pwede natin ibalik sa Kanya. Sabi nga, the devil cannot touch us. Sabi nga ng Panginoon, wala makakapag-alis sa Kanyang mga palad sa ating buhay. Kaya dapat manampalatayanan natin yun. Let's please God by having faith on Him. True faith, hindi faith sa bibig lang. But in heart and in thought, nananampalataya sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. Ang pananampalataya ay nagbibigay lugod sa puso ng Diyos. Kailangan nating manampalataya. Dahil yon ang dapat nating ibilik sa Panginoon kung mahal natin siya. While fear invites the devil. Sabi ko nga kanina, ang takot ang nag-aanyaya sa kaaway ni Satanas para maka-entry sa buhay natin. And once nakaroon na siya ng entry point sa puso natin sa ating buhay, nandiyan na lahat ng takot. Anong dapat natin gawin? Balik sa salita ng Diyos. Mag-aral, magpakalalim. Dumalo sa gawain. At sumunod sa Diyos. Kung anong itinalaga sa iyo ng Diyos, itinalagang tungkol o itinalagang gawain, serve it
faithfully from our hearts. Tingnan po natin sa John 10:10. John 10:10. Sabi doon. Sabi doon, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Si Satanas pumunta dito sa mundong ito para magnakaw, pumatay, magwasak. Pero, ang pangako ng Panginoon, naparito siya upang ang tupay magkaroon ng buhay at isang buhay na ganap. Buhay na ganap. Ibig sabihin, kaaya-ayang buhay. Yun ang plano ng Diyos. Na tayo ay hindi nahihirapan. Na tayo ay hindi nangangamba. Dahil siya, He is in control. Control niya ang lahat ng bagay dito sa lupa. Kung may nangyayaring hindi mo nais sa iyong buhay, may purpose ang Panginoon. May dapat kang matutunan lesson sa bawat pangyayari. At yung lesson na yon, magagamit mo yon pagdating ng panahon na meron kang nakasalimuhan tao na dumadaan sa pagsubok na yon, mapapalakas siya. Amen. Dahil nadaanan mo yon, napagtagumpayan mo yon sa biyaya ng Panginoon. Kaya huwag po tayong magka-question, bakit ako dumadaan sa mga ganitong bagay? Samantala nananampalataya ko. Everything na nangyayari ay may purpose. Inaalaw ng Panginoon na mangyari yun sa iyo dahil may panahon na gagamitin ka ng Diyos sa isang tao na dadating sa buhay mo na kailangan mong palakasin. Na yung sitwasyon mong dinadaanan ngayon, iyon ang magpapalakas sa Kanya. Amen. Magagamit tayo ng Panginoon. So, wag po tayo mag-aalinlangan kung dumadaan tayo. At wag tayo matatakot kung tayo dumadaan dahil sinabi ng Panginoon, I will not leave you nor forsake you, for I am with you until the end. Amen. Amen. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kasama niyo ako hanggang sa wakas ng mga bente. So, bakit ka matatakot kung dumaan ka? Kasama mo siya eh. Emmanuel, God is with us. The moment nung tayo tumanggap sa Panginoon at tinanggap natin ang Panginoon Jesus, kasama na natin siya. Bakit tayo matatakot kung dumaan man tayo sa pagsubok? Na pinararanas siya ng Panginoon para patatagin ang pananampalataya natin, ihanda tayo sa panahon na meron tayong gagamitin tayo ng Panginoon sa taong nun. Na dumadaan sa pagsubok na dinaadaanan ng mga. So be thankful. Sabi nga, magpasalamat tayo sa mabuti at hindi kaaya-ayang nangyayari sa ating buhay. Kasi may purpose yun para sa Panginoon. Doon sa dinaanan mo hindi kaaya-aya, magpapatatag ng pananampalataya mo. At be sure na gagamitin nyo ng Diyos sa isang tao na dadating sa buhay mo. Amen. Lahat ay may purpose. Bakit? Dapat lang hindi tayo matakot. Huwag nating hayaang matakot. Dahil ayun ang salita ng Diyos, kasama natin siya. Kung ano man pagsubok ang dinadaanan natin, huwag tayo matakot. Don't let Satan have an entry point to our life. Yun ang magiging daan yung takot. Kaya mawawala sa iyo cages of protection of God. Yung bakod ng protection ng Panginoon. Dahil doon, yung takot, ibig sabihin, hindi ka na nananalig sa Kanya. Na kaya Kanyang iligtas, kaya niya tugunin ang kailangan mo. Kaya kang bigyan ng solusyon sa dinadaanan mo, sumiranin. Kaya, hindi dapat meron tayong takot. Kasi yun ang mag-aalis sa ating hedges of protection. Okay. So, tingnan po natin sa John 3:36. John 3:36. Ito po ang sabi dito. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan
ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang pupot ng Diyos. So sabi po dito, kung tayo nananalig sa anak, sigurado tayo na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Yung hindi sumusunod, hindi gumagawa sa kanya. Na tayo ay narito para tayo ay maging vessel. Maging sisidlan ng mga kanyang mga pangako. Maging buhay na patotoo. Sa mga nasa sanlibutan, sa mga hindi pa nakakakilala, upang makita ng tao na wala pang pananampalataya kung ano tayo, kung paano tayo pinagpala ng Diyos, kung paano tayo nabago ng Diyos. At iyon na magiging challenge sa kanila para tanungin ka, ano ba ang nabago sa iyo? Ano ba at sino? At paano nangyari na ba? So may share natin, be ready na share the gospel of salvation, which is yon ang nais ng Diyos. Pero yung nananatili na hindi nakikita o ayaw tumanggap ng pananampalataya ng salvation coming from the Lord Jesus Christ, mananatili ang pupot ng Diyos. Dahil, ibig sabihin nung pinili niya ang kaaway sa Panginoon. So, mananatili siyang nakahiwalay sa Panginoon. Na tayo, bilang buhay na patotoo na binago ng Panginoon, be a good example sa bawat nakakasalimuhan natin. Sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay, kahit man lang yung tao na kasalubong mo sa palengke, nakita mo na medyo may dinadala siya. Bati lang, hindi lang, malaking bagay na yun. At maaari, mag-open siya sa iyo. And that was the time na makapag-share tayo ng gospel of salvation. Amen. Kailangan yun na tayo ay makita yung mga pananampalataya natin sa gawa, sa isip, at sa salita. Kung tayo nananalig, we can assure na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Diba? Yun naman ang nais natin. Hindi tayo mapupunta doon sa impyerno. Ang gusto natin, kapiling natin ang Panginoon. So, panatilihin natin yung ating pananampalataya. And don't let a little faith comes into your heart. Kasi yung magiging entry point is nothing else. Let's look John 11:25. John 11:25. Yes. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So, ang sarap ng pangako nito ng Panginoong Jesus. Mula mismo sa labi niya, siya ang nagsalita nito. Diba yun ang nais natin? Makapiling siya, makasama siya. Yun ang nais natin. Paano natin na mapiplease sa Lord? Huwag maglagay ng takot sa puso para natin. Ang pananampalataya natin ay matatag. Dahil tayo ay patungo sa buhay na walang hanggan. At yung salvation na yun, na natanggap natin ang buhay na walang hanggan, kailangan natin ibahagi sa ating kapwa. Iyon ang una natin tungkulin, ibahagi. Para hindi lang naman tayo masayang akit sa langit. Ang ating mga pamilya, nais natin maiwan? Hindi. So, anong gagawin natin? Ipakita natin na tayo ay binago ng Diyos. At huwag tayong mananawa na i-share ang gospel of salvation sa kanila. Paulit-ulit, ipakita natin sa gawa, sa salita, na talagang tayo ay binago na ng Panginoon at tayo tunay na mananampalataya na.
maging buhay na patotoo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Nagisin natin na hindi lang tayo ang sasalubong sa Panginoong Hesus sa muling pagbabalik niya, kundi kasama natin ang mahal natin sa buhay. Amen. Baka dumating yung panahon na yung mayaman at yung mahirap. Yung mahirap nasa langit, yung mayaman nasa impyerno. Ang sabi kayo ng mayaman, sabihin mo sa aking pamilya na mahirap pala dito. Mahirap dito sa impyerno, pakisabi sa aking pamilya. Pero wala na. Tapos na eh. Tapos na. Na-judge ka na eh. Kasi nung nakubuhay ka, sinira sa'yo ang gospel, tinanggihan mo. O tayo, nanawa tayo na i-share ang gospel sa ating mga pamilya. Kaya nawa, hindi tayo mananawa na i-share ang gospel of salvation sa ating pamilya. Para hindi naman masabi ng pamilya, "Hoy, nandiyan ka! Paano ako dito?" Diba? Pero, kung ginawa mo ang tungkulin mo na i-share ang gospel sa kanila at sila mismo tumanggi, hindi ka nasisingilin ng Panginoon. Hindi ka nasisingilin ng Diyos. Dahil, ginawa mo ang iyong tungkulin. Tingnan po natin sa John 14:6. John 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." So, kailangan talaga ng bawat nilala, ang bawat tao ay makilala ang Panginoon Jesus at tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil siya lang ang tanging daan tungo sa langit. Huwag tayo manghihinawa na i-share yun. Nang hindi lang naman pagdating ng pagbabalik ng Panginoon, tayo lang ang sasalubong. Huwag naman tayo maging selfish. Huwag tayong maramot. Dahil tinanggap natin yan ng free, ng libre, ibigay din natin ng libre. At minsan, kailangan natin isama din ang ating bulsa. Diba? Kailangan yun. Kailangan yun natin gawin dahil yan ang unang iniutos ng Panginoon. Share the gospel. Share the gospel of salvation to every nation and baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. So, dapat po natin ginagawa yun. Tingnan po natin sa Psalm 31 verse 5. Psalm 31 verse 5. "Kupkupin mo ako at iyong ingatan ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay." Sabi dito ni Hari David, napapakukup siya, napapaingat sa Panginoon. Dahil alam niya na tanging Panginoon lang ang tunay na nagmamalasakit sa Kanya at tapat at tunay sa Kanya. So tayo bilang mga nananampalataya, naisin natin pakukup sa Panginoon. Dahil siya ang kukup sa atin. Lahat sa ating buhay, siya ay may concern. Ang lahat ang gusto niya ay kabutihan lamang sa atin. Tapat siya sa kanyang pangako, tapat siya sa kanyang salita, at ibinigay niya ang buhay niya para sa atin, para tayo ay maligtas. So dapat, yung pananampalataya natin ay huwag nating lalagyan ng question o duda para sa Kanya. Dahil buhay nga niya ibinigay para sa atin. Yung mga bagay na ninanais natin o mga pangyayari na hindi natin kayang solusyonan ang hindi niya tugunan. Ganon mahal ang Panginoon. Ganon siya katapat sa ating mga buhay. Kahit kailanman, hindi niya ninais na tayo masaktan. Hindi niya ninais na tayo ay iwanan. Tayo ang nangiiwan sa Kanya. Malimit tayo po ang nangiiwan sa Kanya. Paano? Sabihin natin, hindi nangyayari ang dinadalangin ko. Ang gagawin, ako na lang. Kalimitan. Hindi tinugon ng Panginoon.
panalangin ko, teka, ako na nga lang ang gagawa. Nasaan ang pananampalataya mo doon? Di ba? Parang inagaw mo sa kamay ng Diyos yung dinalangin mo. Inilagay mo nga sa kamay ng Diyos yung pinanalangin mo. Pero nung hindi mo nakita yung physically, yung tugon, ay Panginoon, di pa natugon, ay gagawa na muna ako nito. Tutugunan ko muna sa aking paraan. Ano ikaw, Diyos? Para kuhanin muli sa kamay ng Diyos yung pinagkatiwala mo ng pangangailangan mo, o tugon sa panalangin mo, o tugon sa problema mo. Job, inalis mo na agad ang pananampalataya mo sa Panginoon. Nawa po, hindi natin magawa yun sa Panginoon dahil nakakasakit yun sa kalooban ng Panginoon. And it loses the hedges of protection. Yung protection na yun para sa laban sa kaaway, laban kay Satanas. Nawawala yun when we give doubt sa mga nangyayari sa atin sa tugon ng Panginoon sa ating panalangin. Nagdududa na tayo na maaaring hindi na niya narinig. Dahil laging nadyan ang Panginoon. Hindi siya natutulog, hindi man lang pumipikit. Kaya kita niya kung anong nangyayari sa atin. Kaya huwag po tayo magdududa no kung isang bagay o isang panalangin hindi agad tinugon. Dahil may panahon yun, huwag mong hihingi sa panahon mo. Maaaring hindi pa ikaw karapat dapat ibigay sa iyo yun. Meron pang dapat ayusin sa iyo o may inihahandang mas mabuting bagay para sa iyo. Kaya huwag po tayong manghihinawa, manampalataya sa Panginoon. Dahil doon lang natin may babalik sa Kanya ang kabutihan niyang ginawa sa atin. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Nung panahon, nung time na tayo, tinagap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mundo. Siya na ang may control sa atin. Ngunit sometimes, yung instinct ng tao na gusto makita agad yung tugon, gumagawa tayo. And it hurts sa Panginoon yun. Na parang, hindi para, kundi nawalan ka na ng pananampalataya. At magtatanong ka, bakit ganito? Dumami lalo ang problema ko. Paano nawala na yung hedges of protection ng Panginoon? Yung bakod ng protection ng Panginoon sa atin upang hindi tayo mapaglaruan ng kaaway, upang hindi tayo magawan ng mga bagay ni Satanas. Si Satanas ay pumunta dito sa lupa upang magnakaw, manira, at kumita. So, huwag po natin mangyari yon sa ating mga buhay. Kundi, bagkos patatagin natin ang ating pananampalataya upang hindi mawala yung bakod ng protection ng Panginoon. Hedges of protection of God. Nawa po, manatiling tayo nananampalataya sa Panginoon. At manatiling naglilingkod sa Panginoon. Dahil doon lang sa paglilingkod natin, doon natin napapakita. May balik sa Kanya o kabutihan ang binigay niya sa atin. Na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Na hindi niya pinagkait sa atin. Siya pa ang unang humanap sa atin. Hindi tayo naganap sa Kanya. Siya ang humanap sa atin. Gumamit ng tao para i-share ang gospel of salvation sa atin. And in return, sa pagbabalik, tayo naman ang gumawa nun sa iba na wala pang pananampalataya. It is a cycle. Kung natanggap mo yan, i-share mo naman sa iba para sila din magkaroon ng buhay na walang hanggan. At makamtan nila yung buhay na sagana, kaaya-aya, na plano ng Diyos para sa kanyang nilikha. Salamat. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Salamat, Panginoon, sa salita mo. Na pinaalala mo sa amin kung bakit nangyayari mga bagay-bagay sa aming buhay. Dahil ninagawa kami, hindi kaaya-aya sa iyo. We use our hedges of protection coming from you, Lord God. Nawa po, Panginoon, kung sino man na nasa kalagitnaan namin ang narito, Panginoon, ibalik mo, Panginoon, ang hedges of protection para sa amin, Panginoon. Upang ang diablo si Satanas hindi makapangyari sa aming mga buhay, kundi ang mangyari ang kalooban mo at makasunod kami sa iyong nais.
Lord, narito kami, Panginoon, na iyong anak, nagpapakumbaba sa harapan mo. Gawin mo kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dahil hindi namin kaya, Panginoon. We admit ito, Lord. Apart from you, we can do nothing, but through you, we can do all things, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan, walang sukat, walang hangganan, Panginoon. Kung paano kalayo silangan sa kanyang ugali. Ganoon ang pag-ibig mo sa kanya. Salamat sa pagpapaalala mo ngayong umaga, Panginoon, na hindi dapat kaming matakot dahil ang takot ay hindi nanggaling sa iyo. It is perverted faith, O Lord God. Dinaligtad, dinaluktot ni Satanas. Lord, salamat. Pinaalala mo sa amin ngayong umaga. Nawa nga po, O Lord, pag-initin mo ang aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Pagbigay ng buhay sa paglilingkod sa iyo, O Lord God, na lahat ay dinalaga mo para sa amin, inaatang mo sa aming balikat na gawain. Tungkulin, Panginoon. Biyayaan mo kami na magawa namin upang ma-please ka namin, malugod ka sa amin, O Lord God. At kung nalulugod, lahat ng bagay ay ibibigay mo, lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak ipagkakalog mo dahil nalugod ka sa kami. Salamat po, O Diyos. Tunay kang tapat, tunay kang dakila, Panginoon. You're a way maker, miracle worker, promise keeper. Ikaw po yung Panginoon. Ikaw lang. Kabaligtaran ng Satanas. Lord, salamat, salamat, salamat. Tunay kang dapat purihin, pasalamatan taas sa aming mga buhay dahil ito'y dakilang Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. Walang kondisyon ang pagmamahal mo sa amin. Sa kabila ng pagkukulang, sakit na ibibigay namin sa iyo. But still, ang proteksyon mo, ang pag-ibig mo, ay nananagana, Panginoon. Salamat po, hindi lang po sa aming mga buhay, kundi sa aming mga pamilya, sa mga mahal namin sa buhay, O Lord God. And we declare, Lord, kung isa sa sambahayan ng maliligtas, sabi mo, ang buong sambahay maliligtas. So we declare this morning, O Lord God, na mga mahal namin sa buhay ay makakakilala sa iyo at tatanggapin ka bilang Panginoon na tagapagligtas. Upang sa pagbabalik mo, O Diyos, kasama namin siya sa salong sa iyo. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat, Ama. Salamat, O Banal na Espiritu. And all the glory and honor belongs to you, our Father. In Jesus' name, Amen. 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 Papuri sa Panginoon. Napagpala ang lahat. Amen. Sa salita ng Panginoon. At talagang kailangan natin ay tayo yung manampalataya sa atin. At daan yan, sabi nga, nandito si Satanas. Satanas kasi ay, sabi nga ay, nagre-report yan sa Panginoon. Yung sa book of Job, siya nagre-report sa Panginoon. At naghahanap, katulad daw siya ng roaring lion. Naghahanap, kasi pag ako nagsadya, katulad siya ay yung leyong laging umaatungal at naghahanap ng masisila. Kasi ang leon, pag gusto pang biktimahin, lalo na yung gusto nilang biktimahin na animal, ano lang siya, yung aatungal lang siya. Pag natakot, salit na tumakbo, uupo na lang. So, kailangan tayo maging alert. Ang diablo ay lagi nasa paligid natin. Pero ang tagumpay, nasa Panginoon. John 10:10, sino may alam na ang John 10:10? Pumunta rito si Satanas upang matay, magnakaw, at magwasak. Pero ang Lord, pumunta siya rito para sa kanyang mga anak o kanyang mga tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasya. So, abundant life. So, sa Diyos ang papuri at salamat sa mensahe ng Panginoon.